Hello, what's up mga kumari kong tigang? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at mangontras sa mga malas. It's me, Rico Mori 2026, and welcome back to my channel! Mabuhay! Ako, ayalak po. Bakit katutong aking wardrobe ngayon na makumarit ko? Para ko asiwaha, makumarit ko. Kasi tinan nyo na lang pinasuot sa akin ng production ngayon. Tinan nyo, yung wardrobe ko, para ako ditong ewan ko, paano bang peg nito? Para ako'y layang-layang nalilipat dito. Tingnan nyo naman, para ako may pakpak. Ano ba eksena to direct? Ano ba ito pinapasuot nyo sa akin? Mas mag-iosip naman. Kasi alam nyo po ba, ngayon po for today's video, isa naman pong, napaka-exciting na episode kasi tayo po ngayon ay mag-share ng isang actual na ritualan na pwede po nating gamitin kung kayo po may mga taong gustong balisahin o gustong pabalikin o gustong pakonsensyahin. Kasi ngayon po'y gagawa nga tayo ng napaka-powerful po na pangonsensya ritual. Talaga ba? Opo, hamak maring bigang at ito ba actual po natin ituturo sa inyo ngayon. Kasi medyo marami po kasi ang nag-reach out sa atin nito na tayo naman daw po'y gumawa nga ng ganito pong klase po ng ritualan. Kasi some of our followers, yan naman, nag-English na naman siya. Asking me to share nga daw po yung mga ritualan na pampabalik o yung pangonsensya sa mga taong halimbawa yung mga naglayas na, yung mga nakatampuhan nila. Nako, ka talaga yung nakasiwa dito sa akin. Ano, hindi naman itong aking tag dito, kasi itim na itim pa Para ako ditong, para ako sa... Sasayo Lokos Mariosep. At yun na nga, mamaya nga po mag-share nga tayo ng isa pang yung isang nag-reach out sa atin naman na story naman niya tungkol na naman po dun sa problemang relasyon. Kasi, actually meron po tayong 4 ngayon na nagpapagawa sa atin ng ritualan. Kaya lang, dito po sa isang to, sa particular po na ito pong story na to, I'm kinda bothered na naman. Kasi si Madami, parang hindi ko maintindihan ang ang kwento ng napakasalimuot ng buhay. Boss, si mamaya ikukwento ko sa inyo. Share ko lang po sa inyo, hamak marit nyo, pero hindi po natin didibulge po dito yung kanyang, syempre, yung information niya. Syempre tayo po meron ditong confidentiality clause. Kasi share ko lang po sa inyo kasi ako yung parang natatawang naiinis na hindi ko maintindihan dito nga sa isa natin tong follower na ito na tumawag sa atin, nag-reach out po siya at gusto nga niya po magpagawa nga sana sa atin ng ritualan. Tapos ang daya pa niyang mga kung ano-anong gustong malaman, kung ano-ano mga tinatanong baga. Ay nako, kayo matatawa talaga, mamaya ikukwento ko po sa inyo. Pero yun na nga, bago po yun, eto nga po muna ang unahin natin. Kasi tayo po'y gagawa ngayon ng isang napakalakas at napakainam na ritualan na yun na nga, magpapabalik at babalisa sa mga taong gusto nyo pabalikin at pauwiin. Yung mga naglayas na baga o yung mga taong nakatampuhan po ninyo. Halimbawa, yung mga asawa po ninyo o yung mga kapatid po ninyo, yung mga anak ninyo, ganyan. Halimbawa, naglayas, nagstokwa. Tapos gusto nyo silang pauwiin, pabalikin, hindi nyo na malaman kung nasaan, kung ano po yung whereabout nila. So eto na hamak marik tayo ngayon ay may i-share sa inyo isang napaka-powerful po na ritualan na talaga naman pong magpapabalik sa kanila. Bakit ka nalipad? Kasi pindi ko po bakit may pakpak dito sa suit kong ito. Naku, Mariosip naman, tingnan nyo, saan ba ito na-order ng production para sa Temo ata? Tingnan nyo naman, I'm kinda parang, tingnan nyo naman, anong peg ko dito? So, ayun na nga, wala na masyadong chikatalakis, umpisahan na natin ito. Yun na nga, tayo nga ngayon po gagawa ng isang napaka-powerful po nga na pampabalik ritual o pangonsensya ritual na gagamitan lamang po natin ng 2 kasangkapan. Na ito naman po yung meron po kayo dyan, hamak marik ko dyan, tsak na tsak kayo meron po kayo niyan sa mga tahanan po ninyo. Kasi ito po ay ginagamit natin lagi. Dito po hamak marik ko dyan sa ating ritualan na ito ay mangangailangan lamang po tayo ng picture nung tao na, yun na nga, gagamutin natin. So ito po ang picture niya, yan. Sino ba yan? Wow, sino ba to? Parang pogi. Lande. Kasi actually po ako po yan. Lang po gagamitin ko, hamak marik ko dyan, talaga nakalaminate pa yan. At tingnan nyo naman ng peg ko dyan, talaga ako'y, totoy na totoy pa talaga ako dyan. At tingnan nyo naman ang tsura ko dyan, napaka-slim ko talaga. At ako'y
fresh talaga, sariwang-sariwa pa dyan. Yun po ang ating gagamitin dito na kasangkapan. Kayo po maghahanda lamang po dyan ng isang litrato niya. Kahit ganyan lang po kalaki, hamak mari kung tigang 2x2, pwede na yan. O pwede po yung whole body. Mas maganda po whole body, hamak mari kung tigang. Yan, dapat po yung ganyan yung nakatingin siya sa camera. At kayo din po, hamak mari kung tigang, ay maghahanda rin po dito na. Kaya hindi po ako nakakakuha nasa taas kasi. Hindi na po ako naghanda kasi ito po yung madali lang naman po. Ituturo ko na sa inyo kung paano pamamaraan. Maghahanda po kayo dito ng isang karayom. Karayom, opo, needle. Sa English po, needle. So, karayom, needle po yun. Baka hindi nyo pa alam yung needle. No, kayo, hindi ng grade 1. So, ito gawin natin dito. Ito nga po, hamak-malik na pwede po natin gawin tuwing araw ng Biyernes o tuwing kabilugan ng buwan. Halimbawa nga po, hamak-malik kung tigang meron kayong gustong taong pabalikin, kumuha kayo ng picture po niya, ganyan. Tapos, meron kayong orasyon na babanggitin. Meron tayong orasyon na gagamitin po dito na manifesting spell para po siya po ay, kumbaga mabalisa, makonsensya o matingar-ngar na siya para siya po ay makaisip na bumalik sa atin o bumalik sa bahay po ninyo o sa inyo. Halimbawa, may mga ginawa silang kasalanan. Sila po ay hingi na ng tawad at sila po ay magpapakumbaba na at sila ay babalik na sa inyo. So ano ba yung orasyon na yan? Yan po, isusulat ko naman po dyan, hamak mari kung tigang sa ating screen yung orasyon na gagamitin po natin. Yan po ang ating isusulat po dito sa likod po ng ating picture na yan. Yan, sa picture po ng ating bibiktimahin. Hindi po yung ating gagamutin, bibiktimahin, hamak mari kung tigang. Isusulat ko po yan, yung orasyon na yan, at sinulat ko po dyan sa screen, ang orasyon ng Labatur en Mente. Yan po, 3 beses nyo po yan susulat dito po sa likod ng picture po niya kasama po ng pangalan at ng birthday po niya. Pagkatapos po ibubulong nyo po yan, yung orasyon na yan, yung Labatur in Mente, dyan dito sa pangalan po niya. Halimbawa, ikaw, sabi mo ikaw, Rico Mori. Tapos magpetisyon kayo, hamak mari kung tiga, sabi nyo, bumalik ka na dito sa bahay. Ganyan. Kung halimbawa kung anong gusto nyo pong mangyari, na petisyon na gusto nyo pong mag-manifest, halimbawa bumalik ka na dito sa bahay, umuwi ka na, humingi ka na ng tawad sa akin, ganyan. Bumalik ka na, basta ganoon. Sabihin nyo, uutusan nyo yung picture niya na siya bumalik na dito. Na siya hindi makakatulog, ganoon. Hindi ka mababalisa, hindi ka yan, ganun po, hamak mari kung tigang. At pagkatapos, kayo po'y magpipetisyon po dito sa litrato niya. Bubulong po kayo dito ng mga petisyon po ninyo o yung mga kahilingan po ninyo na gusto nyo pong gawin po niya. Halimbawa, ikaw sabihin sa kanya, ikaw, Rico Mori, halimbawa, Rico Mori pangalan niya, ikaw, Rico Mori, bumalik ka na, umuwi ka na dito sa bahay, humingi ka na ng tawad sa akin, at tapos ay umuwi ka na dito. Yan, ganun. Sabihin nyo yung mga gusto nyo mangyari. Pagkatapos, kunin nyo po yung needle, yung karayom. At pagkatapos, yung pong karayom ay isasaplak nyo. Sasaplak. Itutusok nyo. Pwede sabihin nyo itutusok. Ibabaon nyo dito, ha? Itutusok nyo dito sa gitna ng mata niya. Doon sa gitna ng kilay niya mismo. Alam niyo naman po yan, ano niya, targetin nyo ha, ganyan. Doon nyo po mismo itutusok sa gitna po ng kilay niya. Yung pong karayom. Opo, hamak mari kung tigang. Pagkatapos, kayo po ay kumuha po ng isang botelya. Ito po. Kahit garapon lang po, hamak mari kung tigang. At ito po ilalagay natin dito sa loob po ng garapon. At yan po ay ating tatakpan. Hindi nyo po tatanggalin yung karayom. Hayaan nyo nakatusok siya doon, tapos yan po ay tatakpan natin. At ito po ilalagay po natin sa mataas na lugar na hindi nakikita ng kahit na sino. Doon sa mga cupboard po ninyo, sa mga kisame po ninyo, ganun, sa matataas na lugar. Sa madidilim na lugar ba, mga cabinet, mga cupboard, ganyan, o yung mga iba-ibabaw ng mga kisame po ninyo. May mga bukas yan, di ba? Minsan may bukas yan ganyan, yung hole, doon nyo siya isaksak. Doon yung hindi makikita ng kahit na sino. Hayaan nyo lamang po siya dyan hanggang sa po ay umepekto. At makikita nyo, kapag ka nag-manifest na po yan, hamak mari kung tigang, yung orasyon na ginawa natin, at kapag ka yung ibinulong natin na petisyon sa kanya ay gumana na, ay makikita nyo, uuwi na po yan, hamak mari kung tigang. Yang mga taong nag-less na bigla na lamang nawala, uuwi po yan, hamak mari kung tigang, kasi sila po'y bababalisa, matitingar nga riyan.
at yan po'y makakaisip na umuwi. Halimbawa, kahit yung mga taong matatagal na, pwede ba yun? Opo, kahit matatagal na, halimbawa, years na, taon na nawala. Tapos, gusto nyong malaman kung nasaan ba siya, gusto nyong mapauwi. Ganun po ang gawin po ninyo. Isa pong napakainam yan na orasyon o ritualan na pwedeng makapagpabalik o yung makapagpabalisangan ng mga taong nawawala o yung nagtatago at ayaw magpakita. Yung mga wanted, try nyo. Halimbawa, may mga nagtatago, may mga ginawang kasalanan, lumayas, hindi nyo namahagilap kung nasaan. Subukan nyo yun. Kumuha po kayo ng picture niya. Kailangan po yung latest ha. Baka naman nung nag-less pa mga teenager pa, tapos ngayon mga matatanda na pala. Kailangan po latest. Kumuha po kayo sa mga social media nila, sa Facebook, i-print nyo, screenshot nyo, tapos ipaprint nyo. Mura lang naman papaprint yan, ha, makumari kung tigang sa mga printing shop. Papaprint nyo yun, tapos yun ang gagawin po ninyo. Susulat yung pangalan niya sa likod, tapos yung orasyon na yan, labatur in mente, tapos isusulat nyo dyan, yung petition po ninyo, hihilingin nyo yun. Pipetisyonin nyo na siya'y bumalik na, umuwi na dyan sa bahay po ninyo. Talaga ba? Kasi alam nyo, meron nagturo sa akin yan, itong particular na orasyon ito, para siyang, yung, ang tawag doon, albularyo. May ganyan kasi kami pinahanap no. Kasi noong po yung nagtatrabaho pa sa Parañaque, sa Sukat Parañaque, yung isang employee namin doon ay may hinahanap na tao. Kasi yung nanay niya hinamatay na. Pinapahanap, ay nasa abroad daw. Nung nalaman, pinagamot namin, parang pinahulaan, pinahanap. Sabi nung manggagamot, yung albularyo, nasa abroad yan. Sabi ganon, gusto nyo pabalikin natin. Yun nga ang ginawa niya, ganon. Humingi ng picture, tapos ganon ang ginawa niya. Yung orasyon na yan, yung labatur in mente yan, naiturugan niya sa atin yan eh. Yun ang ginamit niya. Alam nyo, siguro 2 days lang, tumawag. Tumawag siya nasa Greece. Nasa Greece yung lalaki, yung kapatid. Nasa Greece pala. Tapos yung, hindi pinauwi, umuwi. 1 month lang, wala pang 1 month umuwi na kasi yung nanay parang may sakit na, bedridden, ayun, umuwi yun. Kaya nalaman ko yan na, ganun pala yung mga orasyon pampauwi. Kasi, nung nalaman ko yan, may isinama din ako doon, may sinamahan din ako doon na isang kakilala ko rin po na may hinahanap din pong tao. At yun, napauwi din yun. Sa Parañaque, kaya lang parang matagal na kasi yun eh. Kailan pa ba yun? 2000, kailan pa ba ako sa Parañaque? Kasi ako, di ba, ako nga po yung nagtrabaho sa Parañaque. Ako dati kasi doon payroll manager sa isang company dyan sa Parañaque, Sukat Parañaque. Payroll manager ako dyan. So, yung isang employee namin dyan ay, yun nga, may pinahanap. So, nagtanong-tanong siya, may nakilala nga doon sa mga factory worker, yung mga tauhan doon, may kinirekomenda na tao nga na yung manggagamot. At yung pinuntahan namin yun. Ay di, nung pumunta na nga doon, picture lang hiningi. Tapos ikumuha ng karayom. Binulong-bulungan na ganyan, tapos tinusok na ganun. Tapos nilagay sa boteng ganyan, yung picture niya. Tapos sabi nung manggagamot, yung albularyo, tatawag yan, sabi ganun. Nasa abroad, sabi ganun, nasa abroad. Di, yun na nga, di nilagay na nga sa botelyang ganyan. Wala pang 2 araw, tumawag na. Tumawag na sa abroad, nasa Greece. Yung lalaki, yung kapatid niya, pinauuwi, siguro yung tapos, wala pang siguro 2 weeks, wala pang 1 month, umuwi. Umuwi yung pinauuwi nung matanda, yung albularyo. Oh. Nalaman niya kung nasaan yung whereabout. Kasi ang tagal na parang, matagal na, years na, siguro mga, hindi lang 5 taon, 10 taon nawawala daw yung yun. Nung may sakit na nga, pinahanap, sabi baka may kakilala daw ng mga manggagamot doon sa mga factory worker kasi, kasi yan, tawag doon, yung factory na yun ay yung factory ng gumagawa ng mga high-end coat, yung mga blazer, mga JCPenney, mga ganun, JCPenney na coat, mamahalin yun. Ako yung payroll, doon, manager ako dati doon. Di yun na nga, ang mga tao kasi hawak ko din, kasi sa, sa payroll, yung ako yung gumagawa ng payroll nila. Kaya kilala ko yung mga tao doon, yung mga alam mo yung mga chismosa, mga marites doon. Tayo updated sa mga ganyan eh. So yung may mga kilala tayo doon na nagsama sa atin doon na, sir, doon po meron akong kilalang ganun man nanggagamot po doon. Ayun, sa Parañaque. Kaya lang siguro yung patay na yung matanda yun kasi matagal na yun eh. Kasi nung nangyari mga
2003, 2000, 2004 siguro yun. Ay ba'y matanda na nun, siguro yung mga 2004, kundi lang siguro mga 70 years old na yon. 2004, 25 years na. Kung 70, di 90 plus na yun, patay na yun. Ilusyon mo na agad, napatay na. Malay mo naman, di ba? Siguro mga 90 plus na yun kung buhay yun ngayon. Yung matandang yun, pero magaling siya. Actually nga po, kasi na-chika din natin yun. At yan nga po yung unan nga natin doon, na isang orasyon nga na yun. Yan po, pwede natin gamitin na pampabalisa nga para yung mga taong nawawala, bumalik na. Talaga ba? Opo, makabalik ko subukan niyo yan. Kung halimbawa kayo may mga taong gustong pabalikin, gustong pauwiin, hinahanap nyo na nawawala, subukan yung orasyon na yan na makumaritigang ang orasyon ng Labatur en Mente. Ito. Short story lang po ha, makamalit. Share ko lang po sa inyo. Kanina, may tumawag sa akin. Actually, pangatlo siya tumawag kasi yung dalawa, ganun din ang problema. Kaya dito po sa isang ito, nagpapagawa kasi ng ritualan sa atin. Ang gusto niyang, actually, hindi pa naman siya nagpapagawa ng ritualan. Tinatanong ko po kasi nagtatanong siya na ang sabi niya, nag-aaura ba kayo ng tao? Nag-aaura? Sabi ko, anong nag-aaura? Nagpapabasa ng aura ng tao. Nagpadala siya ng 3 picture. Gusto ko nga i-share niya sa inyo eh. Kaya lang hindi po pwede. Meron siya pinadala picture ng isang Pinoy, isang Pakistani, tsaka isang Amerikano. Sabi ko, unang tingin ko pa lang na, hindi totoong mga picture to, mga lang to, kinuha lang to sa sa Facebook baga ganun, parang yung mga budol-budol baga ganun. Yung isa, ang tanong niya sa akin, aurahan ko daw yung 3 yun, kung sino daw po yung sa tingin ko ay mahal na mahal siya. Sabi ko, paano mahal? Parang pina-aurahan niya kung sino yung parang, seryoso doon sa kanya. Or yung sabi niyo, aura, sa tingin mo, kung sino yung dalis na pinakamasama. Sabi ko, ma'am, lahat ng yan, yung 3 yan, may mga negative na karakter yan. May mga masamang ugali. Lahat yan, pare-pareho naman yan. Kaya lang po, pinaka-list yan na sinasabing pinakamasama, yung nasa gitna. Yung Pinoy yung pinili ko, sabi ko, ito po, medyo may, medyo maamo kasi yung, yung aura niya, compared doon sa Pakistani tsaka doon sa Amerikano. Ang ipinipilit niya, gusto niya pagpilian ko yung dalawa. Yung Pakistani tsaka yung Amerikano. Sabi ko, hindi ko nga yung type, ma'am, mababa yung aura ko, doon ko nga Pinoy ang gusto ko. Sabi niya, kasi binlock ako niyan eh. Binlock daw siya. Sabi ko, binlock pala kayo, bakit sinasama pa yun pa sa choice yan? Bakit sinasama niyo pa sa choices nyo yan? Sige, wag na yan. Wag sasama niyo pa yan. Yan nga ang ko sa tingin ko mas maayos ang karakter eh. Parang gusto niyang ang sabi, sino ba gusto niyo sa dalawa? Yun daw Pakistani gusto niya. Kaya lang may problema yung Pakistani. 3 sa itong niya, kachat niya. Hindi pa niya na-meet, hindi pa niya nakikita yung in person. Ganon din yung Amerikano. Ito daw allegedly itong Pakistani ay parang businessman. Ngayon, na-abduct daw. Sabi ko, na-abduct? Paano na-abduct? Kinidnap daw. Ako, sabi ko, ano ba yung story niyo, ma'am? Bakit tayo napunta sa kidnapan? Sabi, nasa siya ngayon? Nasa Vietnam daw. Nasa Vietnam. O bakit? Paano nyo nalaman na kinidnap? Tumawag daw sa kanya nung nag-abduct. Tumawag yung nag-abduct sa inyo, yung nag-kidnap sa inyo, tumawag sa inyo? Oo, tapos, sabi ko, scam to. Sabi ko, pero hindi ko sinasabing scam. Alam ko na, yung mga eksenang ganyan. Nag-focus muna ako dito sa itik. Dito, itik kasi ang tawag ko dyan eh. Mga itik, mga Indiano, mga Pakistani, itik, ang tawag nyo dyan eh. Sabi ko, yung itik, mukha namang may aura, medyo may aura, yung medyo may tsura. Yung Amerikano may tsura din. Yung Amerikano naman, doktor. Pero sa tingin ko, marami siyang babae. Marami siyang iba pang chinachat, iba bang kinakausap. So sinabi ko sa kanya, ma'am, wag ito tong Amerikano kasi ito hindi to seryoso. Chinacharing-charing lang kayo nito. Tapos sabi ko, na-meet nyo na ba to? Sabi, hindi pa daw. Alam nyo ba yung yung information nito?
Hindi din daw. Sabi, ano bang ano nyo, eksena nyo dito? Bakit? Sino ba yung mga yan? Sabi niya, kasi yung mga nakaka-chat ko lang yan, nakakita ko lang sa Facebook. Sabi, leche. Nakaka-chat lang pala niya. Parang nahanap-hanap lang siya sa mga dating app, baga ganon. Eh yun ang naano niya. Tapos ito nga, na-involved na siya dito kasi ngayon daw, tinatawagan siya ng mga kidnapper nitong itik. Yung Pakistani. Sabi anong sinasabi sa inyo? Anong gusto? Nanghihingi ba ng ransom, pera, nanghihingi sa inyo? Kasi may ganun may mga ganyang mga style, mga budol na Pilipina, mga nakaka-chat. Tapos ngayon sabi ni, nagka-problema sa business yung ganun, magpadala ng ganun, humihingi ng ganyan, di ba? May mga ganun Marami ko alam na ganyang story. Tapos sabi ko, ay baka ito yung parang sineset up lang kay ma'am. Kunyari siya inabdak na nasa Vietnam siya, ganyan-ganyan. Yung pala na nasa Pakistan lang, ganun. Tapos kasi nakita ko, pinilingan siya inanuhan siya pwede ko naman gawin din nyo. Kahit ako nga po, pwedeng gumawa ng ganun Sabi ko, pwede i-stage ko lang po sa inyo para sabihin na nakidnap ako ganyan. Pero yung pala, kasabot niya yung nangingidnap. Tapos hihingi sa inyo ng pera. Tapos hihingi sa inyo ng mga $10,000, ganyan. Tapos magbibigay kayo, magpapadala kayo. Kunyari sabihin, papauwiin. Papapuntahin sa inyo sa Pilipinas. Ganon. Ano bang hinihingi? Wala naman daw, hindi naman daw nanghihingi ng pera. Tapos, dinatanong sa akin kung sa tingin niyo po ba may bank account ba dito sa Pilipinas? Sino po? Yung itik, yung Pakistani. Sabi ko, paano ko malalaman? Sabi ko, bakit sa akin ditatanong kung may bank account yan? Kayo yung kachat niya, di dapat itanong nyo. Tapos tinatanong ka niya, sa tingin niyo, sir, ilang taon na kaya yan? Sabi ko, leche, 3 taon yung nakachat yan, sir, ma'am. Sabi, tapos tinatanong pa sa akin, ganito. Sir, sa tingin nyo, ilang taon na kaya yan, yung lalaking yan? Sabi ko, leche, kayo ang may, kachat niyan. Kaya usap nyo, 3 years yun ng kachat yan. Hindi nyo malaman itatanong yung, yung personal, info niya. Yung birthday, pa naman din ang pinaka-importante yung age. Kasi parang sabi ko, sa tingin ko yan ay mga 40 plus na. 40 plus na yan kasi itong si madam ay parang 50 plus na rin parang may kinda kalandian. Sorry, baka nanonood ka man. Totoo yun. Para sa tingin ko, malandi ka kasi mami. Ang dami mong mga involved na lalaki. Leche. Pero hindi ko binibod siyang pangalan nyo Tsaka hindi ko naman alam yung tunay yung pangalan. Hindi nyo naman binigay sa akin ng pangalan nyo. Pero yung tinatanong niya kasi, sabi niya, kung meron ba daw bank account dito sa Pilipinas yung itek, yung Pakistan. Sabi niya, paano ko malalaman? Hindi ko makilala yan, ma'am. Dapat kayo nakakaalam yan. At saka bakit ba anong concern nyo kung may bank account yan? Peperahan nyo ba yan? Hindi naman daw. Kasi gusto nga niyang malaman. Kasi meron daw papadalang pera sa kanya dapat itatransfer sa account niya na galing daw doon sa Vietnam. Sabi ko, leche. Scam yan, ma'am. Ako, tigil-tigilan niya. Sabi ko, pagtigil-tigil ka kayo, ma'am. Iwasan niya. Sabi ko, maghanap kayo ng iba. Wag yan. Parang sabi naman niya, parang yun na daw, parang gusto ata niya. At yun nga, parang ang sinasabi, ay in return na papauwiin na raw. Sabi, kailan daw pauwiin? 3 months na daw kasi na-abduct. Sabi, pauwiin na, i-release na siya, basta daw magpadala daw ako ng sex video. Sex video ko. Magpapadala kayo ng sex video nyo, yung katawan nyo, parang kayo, anong ginagawa? Sinong ka-sex nyo? Basta magmawa daw ako ng sex video, padala ko daw doon, palalayain na daw nila. Sabi ko, leche, ibebenta lang kayo na sa online. Huwag yung gagawin nyo kasi scam yan. Ibebenta kayo niyan, mga kasi mga ganyan mga sindikato yan. Yung mga ganyang nanghihingi ng mga sex video, tapos ibebenta kayo sa online pagkakitaan kayo dyan sa mga porn site. May mga ganun na, pagkakitaan na yung mga porn site. Bakit mo alam? Basta alam ko yan, nakos pa Joseph. Sabi ko kay madam, naku ma'am, tumigil-tigil ka, tigilan nyo na yan. Sabi ko dyan sa 3 yan, mas maganda itong Pinoy. Yung lalaki, yung nasa gitna, yung Pilipino. Kaya lang sabi niya, hindi daw niya masyadong type kasi nga Pinoy. Parang ayaw niya, gusto niya mga apam-apam. Yung parang, alam mo yung typical na si madam na mukhang pera, mukhang populista. So, sorry, Joseph. Sabi ko, parang nabuisit na ako. Pinutol ko na yung usapan namin. Kasi parang parang nabubuisit ako na hindi ko maintindihan kung maiinis ka, matatawa ka sa kanya. Na kung ano mga pinagsasabi, tapos sabi, palalayain na kasi yan Kasi 3 months na siya na nakikidnap. Sabi, bakit hindi pa po pinalalabas hanggang ngayon? Kasi gusto nga, magpadala ako ng sex video daw, yung video ko daw na, yung parang sexy, gano'n, mga sex video.
Parang nagpadala na ata kasi siya ng sex video niya. Tapos sabi niya, parang hindi pa daw pinalalabas kasi umuulan daw. Sabi ko, 3 buwan na, hindi tumitigil ang ulan doon sa Vietnam. Tapos kaya hindi pinalalabas. Leche, tigilan niyo ako, ma'am. Scam niya. Scam niya ako. Tapos ayun na, sabi ko, yung Amerikano, kung type nyo yung Amerikano lang, pagtsagaan nyo. Kaya lang yung Amerikano, marami din siyang iba. Sabi ko ganon. Maraming kachat yan na iba, hindi lang kayo, hindi lang Pilipina, ibang lahi, meron din yan. Kasi maraming ganyan na, kumari kong tigang, ewan ko ba sa mga Pilipina, ganyan. Kasi, alam nyo, mostly yung tumatawag sa akin ngayon, puro mga Pinoy, mga lalaki, dito sa Pilipinas, ang mga asawa nasa abroad, alam nyo, ang mga inire-request, pampabalik ng asawa ritual. Yung mga asawa, mga nangangabit sa abroad, lalo na yung mga nasa Saudi, nasa mga Middle East, ang dami. Yung mga pinapatulad, Indiano, mga Itek, ganyan, mga Pakistani, alleged. Pero hindi naman po natin sila ginadyan, siya makumaliktigang. Personal na lang po nilang yun. Kumbaga, choice nila yun sa buhay nila. Di ba, alas sa buhay nila. Kaya lang, misa ako po yung na-stress din sa mga request sa akin, mga nagpapagawa nga ng ritualan. Kasi tayo naman po, pag kami mga tumatawag sa akin ganyan, kinakausap ko muna, ina-assess ko po muna kung ito ba pwede pang gawin o kailangan pa bang gawin po, kailangan pa bang i-push pa to, or wag na lang kasi parang mag-aaksaya lang tayo ng oras, mag-aaksaya lang ng panahon sa kanila. Meron tayong mga nakausap na talagang yung dapat munang i-priority. Kasi may mga ganyan. Kasi sa sobrang dami po na tumatawag sa akin, napakahaba na ng list ko. Yung listing ko, pinag-iintay ko sila. Ay ma'am, ang schedule ko, ang slot ko, ganun pa. Maghihintay po kayo kung gusto nyo magpagawa. Hindi kayo basta-basta immediate na gagawin ko agad. Kahit magbayad kayo ngayon ng ritual fee natin, maghihintay pa rin kayo. Ganun talaga, mga kumari kong tigang. So yun po mga kumari kong tigang, na-share ko lang po sa inyo yan. Kasi yun nga, sobrang dami pa rin ng problema sa mga ganyan. Problemang relasyon. At yun na nga yung si madam na yun na hindi ko maintindihan ng ang tanda na magsisikwenta na ata yun Parang hindi pa rin ata, parang wala pa rin sa wisyo. Parang wala pa rin sa balubad pa ang utak. Aleche. So ito mga kumari kong tigang, sana po may napulong mga bagong idea at kalaman tungkol po dito sa ritual na i-share natin ngayon. And with that mga kumari kong tigang, tips 7 God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. Bye mga kumari kong tigang.